Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Magandang gabi po sa inyo lahat po ng mga kliyente ng iConnect sa may Sinakulay area. May sinabi po si Ma'am Desiree sa akin regarding po doon sa QR code ng Wi-Fi. Sabi ko sa kanya, pag-aaralan ko kung paano natin ma-prevent yung mga na nanghahack ng Wi-Fi o di kaya kinukuha yung Wi-Fi password or kumukonect ng Wi-Fi via QR code. So parang ganito. Yung parang ganito, kinukuha yung code, in-scan, then nakaka-connect na yung nangi-scan ng QR code. Okay, so maraming salamat po Ma'am Desiree regarding po doon sa concern ng mga kliyente mo dyan sa may Sinakulay. Nagkaroon ako ng idea kung paano ko research o paano natin gawin o paano natin ma-prevent yung mga ganong pangyayari. Okay, so madali lang natin gawin yon. Merong way na ma-prevent yung maka-access ng Wi-Fi doon sa Wi-Fi ng modem ninyo. Okay, so simulan natin doon sa setting, doon sa modem. So, anyway, tinuro ko naman sa inyo kung paano papasok doon sa modem ng Wi-Fi ninyo. Tapos, kung paano mag-change ng password, paano mag-change ng SSID or yung name ng Wi-Fi. Okay. So, ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo kung paano natin ma-prevent yung mga unauthorized access doon sa Wi-Fi natin para hindi na kakalat yung password ng Wi-Fi natin. So, ganito po yung mga steps. Sundan lang po ninyo yung steps na gagawin natin kung paano natin i-set up yung modem. So, una, open natin yung browser ng 192.168.5.1. So, pag login mo, andito ka na sa interface nung modem ninyo. So ito. So andito tayo sa interface ng modem. Okay? So sa interface ng modem, ayan. Nag-log out na pala. So login ko lang. Okay. Admin at 1 2 3 4 5. Then yung verification code 6 6C R8 L yan. Login. So dito tayo sa interface. So click lang natin yung network. And then sa network, under sa network yung 1. So dito sa 1, makikita natin yung show active WLAN. So dito sa active WLAN client, makikita ninyo yung lahat ng connected. So before ninyo gagawin ito, dapat lahat ng mga cellphone nung nasa yung authorized user lang na nakakonect dito, dapat connected na sila. Kasi ang gagawin natin is kukopyahin lang natin yung MAC address. Ito, yung MAC address nung bawat cellphone nila. Para yun lang yung i-authorize nung modem na may access or full access doon sa modem ninyo. Okay? So subukan natin mag-connect doon sa or subukan natin ko-connect doon sa modem. Okay?
Subukan ko muna. So, yan. Okay. So, connect ako doon sa ayan, yung FTTH iConnect. So, ang password, default password nito is 1234567 So, yan yung naka-default password nung modem na hindi pa na configure. So, connect tayo dyan. So, pag naka-connect na, ayan. So, kita ninyo, connected na siya. So, pag i-click ko yung Show Active WLAN Client, makikita ninyo yung MAC address doon. Yan. So, yan, kailangan natin kunin yan. I-copy lang natin yung MAC address. Copy. So, pag na-copy na, close. Punta tayo sa WLAN. Saan yun? WLAN sa security nga pala. Okay, mali. Punta tayo sa security. Doon sa security, under sa security, meron tayong makikita yung WLAN access, firewall, at saka yung MAC filter. So, click lang po natin yung MAC filter. So, makikita natin dito, MAC filter 16 rule, yan, bla 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 bla. So, yan. So, dito, merong MAC filter, filter mode. So, ang gagawin natin is, kasi ang naka-default dyan is, ganyan, disable. So, ang gagawin natin is, enabled lang. Pag na-enabled natin yan, so, yung SRC, meaning, source MAC address, so, wala pa. So, ang gawin natin is, instead na blacklist, lahat ng nakakonect doon sa Wi-Fi mo ay iba-blacklist mo. Siyempre, hindi mo alam kung kanino yung MAC address. So, ang gagawin mo na lang is, ang gagawin lang natin is whitelist. Ano ibig sabihin ng whitelist? Ibig sabihin, kung ano yung ilalagay mo lang dyan, yung tatanggapin niya. Okay, so kanina, may balikan natin dito sa wireless, WLAN, then doon sa baba yung show active. So ito yung cellphone ko. Cellphone ko na connected. Ayan. Yan yung cellphone ko na connected. Ito naman yung MAC address ko. So siyempre hindi natin alam kung kanino MAC address yan. So gaya ng sabi ko kanina, whitelist yung gamitin natin para yun lang yung tatanggapin niya kung ano yung nailagay natin doon sa whitelist. Okay, so copy. Yan. Then close. Balik tayo doon sa security. So yan. Then MAC filter. So anyway, na-enabled na. So click lang natin yung add. So dito natin ipe-paste o ilalagay yung MAC address. So paste. So, pag na-paste natin, every time na may changes dyan, click lang natin yung save. Okay. So, andun na. Source MAC address, ito yung MAC address na whitelist, na enabled. Okay. So, pag nalagay na dyan, click apply. Okay. So, pag na-apply na, okay, so try natin. Try natin ha. Yan. So, pag titignan natin or ilalabas natin yung QR code, yan yung QR code. So, susubukan ko magko-connect dyan sa QR code na yan. Okay? So, scan ko lang. Okay. So, na-scan. So, hintayin natin kung ano yung sasabihin ng modem doon sa unauthorized user. So yan, connecting lang siya. Hanggang connecting lang siya hanggang sa may sasabihin niyang modem na yan. Yan. So pinipilit nung cellphone na
kumonek. Yan. Pinipilit yung cellphone na kumonek doon sa network na yun. Yan. Yan. Pipilitin niya. O yan. So, connecting pa rin. Pipilitin ni cellphone na kukonek, pero hindi yan siya makakonect. Okay? So, pag tinanggal ko yun, pati itong laptop ko, natanggal na rin. Pati yung laptop ko, hindi na siya connected. Okay. Kasi hindi ko siya napasok doon sa whitelist. Okay. So, try natin. So, ayan. Pati yung cellphone ko, hindi na makakonect. So, ang gagawin ko is maglalagin muna ako. Pause ko muna kayo sandali ha, kasi medyo matagal na. Okay, so hindi ko na pinakita sa inyo kasi nag-add ako doon sa security and sa Mac filter yung ito yung nasa baba, yung cellphone ko. Yan. Ay, no. Yung computer ko. Kasi bigla ako na-disconnect. Kaya, ang tinatanggap lang niya kung ano yung MAC address na ilalagyan nyo dito. So, yun, lahat po ng nakakonect dapat, i-connect na ninyo dito sa modem ninyo. Then, punta kayo sa WLAN. Then, under sa WLAN, show active WLAN client. And then, lahat ng mga MAC address dito, yun ang ilalagay ninyo. Para yun lang yung tatanggapin ng modem ninyo. Okay? So, pag may computer kayo, laptop, kunin muna ninyo yung MAC address. Saan natin makukuha yung MAC address? Okay? Paano natin makukuha yung MAC address ng computer? Dito sa baba, yung makikita ninyo yung arrow key. Yung dito, click lang ninyo yan. So makikita ninyo yung sa network at saka sa wireless. Click lang ninyo yung network and internet setting. Ito, sa baba. Yan. Yan, kita ninyo. Ay, sorry. Balik tayo. Yan. Or, right click, then open network. So, yan. Punta tayo sa baba, yung change network adapter option. Click natin yan. So, yan. Lalabas yung lahat ng mga network natin. Ito, yung sa wired, gamit yung cable, double click, tapos details. Sa details, yan, makikita natin yung physical address. Yan yung MAC address ng computer natin via wired. So, kung sa wireless naman, double click, details, ito naman yung MAC address ng wireless. So, i-add lang ninyo yan doon sa dito sa security, MAC filter, add. So, ganun lang po. Okay, so pwede niyo subukan para at least secured yung network ninyo. Hindi basta-basta ma-share nung kahit na sino or yung unauthorized access dun sa wifi ninyo. Okay, so muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po kay Ma'am Desiree doon sa pag-share doon sa kung ano yung mga concern ng mga client natin. Maraming salamat.